Sa bawat araw, ang aso'y kasama, tunay na katuwang. Bag-bag, halika na, kwento ng aso, saya'y dala. Sa tagumpay, it's all good, man's best friend, understood. Wagging tails, good vibes, kasama mo sa iyong buhay. Aso, katagumpay, sa tagumpay. It's all good. Hello, kamusta po kayo? It's Coach Onay again, or Coach O. Ako po isang professional canine behaviorist na may experience po ng more than 20 years in dog training and behavior modification. Ako po ay author ng mga libro tungkol sa aso dahil po ang advocacy ko po ay to teach the Filipino community on how to better understand their dogs. Okay, so mga kasama niyo po ako linggo-linggo dito para sa maikling panahon lamang para pag-usapan po yung ilang mga behavior issues o behavior problems na maaaring nangyayari na sa mga aso ninyo. In the past episodes, ang pinag-usapan po natin is about excessive barking, destructive chewing, and aggressive behavior. At napag-usapan din natin ng isang linggo lamang yung paghuhukay ng mga aso, bakit ba sila naghuhukay. Alright, so we welcome your questions. Kung meron po kayong mga questions, just send them in sa ating mga contact details na nakikita niyo sa mga screen para mapag-usapan po natin sa mga susunod natin ng mga episodes. Okay, so sa linggong ito, ang pag-usapan po natin is about excitability. Excitability. Still, yung aso niyo ay masyadong excited. Ano pa yung mga manifestation nito? Yung bang pagdating niyo from work or from play, galing kayo sa labas. In fact, even galing lang kayo sa bed ninyo, okay, sa room ninyo, paglabas ninyo, yung aso niyo very excited na. Hindi pa pakali. Yung papay na hindi pa. Okay, tinatawag natin na yun, hindi nila makontrol yung kanilang excitement na na sila. Okay, so most especially sa mga puppies. Okay, tawag po dyan na excitability. My happy guy. Oh, just a happy guy. Oh, just a look at that, the happy dog. Oh, just a happy dog. Look at my happy guy. Oh, just a happy guy. Oh, just a look at that, the happy dog. Oh, just a look at my happy guy. Oh, just a happy guy. Oh, just a look at that, the happy And to dog. me again, there's nothing wrong with being so excited, excitability. Only that, sabi nga natin palagi, any behavior, okay, na medyo nagkakaroon ng epekto sa loob ng bahay natin, ay kinoconsider na natin na problema. Kasi, for example, yung aso nyo, pag na-excite, dumadamba, madudumihan kayo, okay, malinis na yung damit nyo, kaliligo nyo lang, or so sobrang excitement na iihi siya. So, yun yung mga bagay na dapat na natin i-address, okay? But as they are, or as it is, ang excitability actually is a normal behavior. So, wag po natin sabihin na abnormal yung aso natin pag sila ay na-excite. So, ima-manage lang natin sila. Okay, so, there, nakuha nyo na agad yung first point. Ang first point, we have to understand na hindi po ito problema. Okay? Okay, so, ano ba nagiging trigger? Bakit po nagiging excited masyado yung mga aso natin? Well, excited sila masyado, siguro how sila sa attention ninyo. Attention deficit yung mga aso ninyo. So, maganda maintindihan natin yan yung root cause. So, pag alam natin yung problema, then we would know how to address. Okay, so, isa yun. Kulang sila sa attention. Okay, pangalawa, they are under-socialized. Okay, so, for example, pinag-usapan natin ito sa mga aggressive dogs, kaya sila nagiging matapang kasi they are under-socialized. Okay, they don't see the world, the outside world. So, kayo na lang yung mundo nila, kaya pag nakita ka nila, super excited na sila. Okay, so, ayun po, that's another reason. Okay, another reason naman po, yung aso nyo excited kasi there's too much energy in him. Wala po siya ibang activities. Okay, so, pag nakita niya kayo, excited na siya. Pag nakita niya kayo na may, for example, may dalang laruan or maybe holding yung dish niya, akala niya lalabas na kayo. All those things excite them kasi nga,
gusto nilang maibuhos yung energy nila. Okay, so i-address na natin. Okay, siguro magandang pag-usapan ito, very practical to na nangyayari lagi. Bakit pa? Pagdating natin, coming from work, or matagal tayo hindi uwi sa bahay, kita tayo darating. Ang aso nyo, hindi naman pakali. Okay, ito natin pag-usapan yung hihinang-hihin. Okay, that's excitement. Ang aso nyo, masyado excited. Pag kasi palangon ng gate ng pinto, dadampahin na kayo. Okay? Of course, we're happy to see dogs, behaving na gano'n kasi nagpapakita lamang na how excited sila, how happy they are to see us pag umuwi tayo, di ba? Ang ganda rin, ang sarap din ng feeling. But you have to control that also dahil, yun nga, for example, may dala-dala kang mga gamit, fragile na mga sensitive na gamit from work o from labas, pagpasok mo, tapos bigla kang dadambahan ng aso mo. So, ayaw natin yon. So, how do we solve that? Okay, ganitong gagawin. Okay, gawin natin lagi pag dumarating tayo. We have to inform, okay, lahat ng member ng household, ng family, dapat pare-parehas kayo o consistent kayo sa ginagawa. Okay, pagdating niyo sa bahay, okay, no matter how you yourself excited ka rin para makita yung aso mo, wag po kayong dediretso sa aso nyo para parang haray, magagano na lang. Kasi lalo lang natitrigger yon. So, yun tinatawag natin na when you na low profile lang yung pagdating ninyo. Low key yung pagpunta niyo. Huwag kayo masyadong nandiyan na kayo, bro, whatever his name is, Moses or Aaron, yung mga name ng dogs namin dito. Okay, so, huwag niyo sila na-excite, okay? Pagkos, bago ka pumasok siguro sa door, okay? Huwag ka muna, kung pasok kayo sa garage, bago kayo pumasok sa main door, huwag muna kayong magpag-usap sa kanila, huwag muna silang tatawagin. Settle muna kayo din, ilabas mo yung mga gamit nyo. Siguro 3 to 5 minutes, okay na yon. Pakalma. Habang naririnig sila, okay lang. Huwag nyo muna silang yahay, okay? Low-key, kumbaga, low-key yung arrival niyo. And then, pag nakita nyo medyo kalmado na, maybe yung sistema nyo sa bahay nyo, bago kayo pumasok ng bahay, naguhubad ng sapatos, that would be a good time. Sigurin nyo muna yung sapatos niyo bago kayo mag-sleeper na pambahay. And then, pag okay na, then tawagin nyo sa puso nyo na yung indoor, saka kayo magbatian. So, that's one. Okay? So, another thing, okay, pwedeng exercise natin, pagdating natin ng bahay, okay, ang gagawin natin, let's hold some treats or maybe toys kung ano yung gusto ng aso, ano? Pagdating niya, at di ba ang tendency niya sa excitement, siya bigla siyang tatalon sa inyo. Ang gagawin lang natin, tumayo lang tayo. Wala tayong gagawin, tumayo lang tayo. Magtatalon man siya, magdadamba man siya. Yung ibang ginagawa nila, yung ibang trainer, pag dumadamba, inaano nila yung tuhod, okay? So, kita niyo may braces kasi may injury lang yung right knee ko, okay? Ginagano nila yung tuhod para masaktan yung aso para hindi na umulit. Of course, we don't, at di natin ina-encourage yun, okay? So, ang gagawin na lang natin, just wait for the dog, dadamba yan, excited yan. Pag kumalma siya, lalo na, we don't have to ask him to sit or wait for, pero pag nag-sit siya, that's better. Pero basta kumalma lang siya, then, bigyan mo siya ng treat. Or maybe, bumaba ka sa kanya, i-reinforce mo yon. So, parang nire-reward mo sa kanya yung ganung behavior. So, the next time na pupunta siya sa'yo, alam na ng parent ko pagdating niya, hindi ako kailangan lumaba, mag-sit still lang ako or tatayo lang ako sa harap niya. Doon niya ako babatiin. So, yun. So, parang low-key lang, and then, reinforce natin pag kalmado yung aso pagdating natin sa bahay. Alright, now, eto again, maniwala kayo sa hindi. Sabi ko, di ba, over and over, okay, the importance of socializing and exercising your dog by walking them at least 15 minutes a day, every day. Okay, bakit? Kasi nga sabi natin, isa sa mga reason, excitability, because they have too much energy in them. Okay, so kulang sila sa exercise. Pag winok natin yung mga aso natin, bababawasin yung excitability na yon. So there, yun po yung solution natin sa mga excited na dog. Sulad ngayon, ito si Moses, excited siya kasi may dumaan na aso. Okay, so just remember, okay, wag po natin pagagalitan yung mga dogs natin pag excited sila because it's totally normal po ang aso na mag-excited. In fact, masaya tayo na normal yung aso natin kasi excited silang dumating tayo. Magtaka tayo pag dumarating tayo, wala man lang silang pake pagdating natin. Okay, so yan po ang ating mga tip for this episode. Again, if you have questions or other problem behaviors you want us to answer or to address, i-contactin nyo lang po kami sa mga details na makikita nyo sa screen natin. Okay? And in the future episodes then, we'll be
giving you some tips kung paano mag-train ng mga basic obedience. So, i-look forward natin yun. Again, this is Coach Onaid or Coach O. Okay, samahan niyo po ako linggo-linggo para makatanggap po tayo ng mga advices or suggestions kung paano pa natin mapapabuti yung relationship natin sa ating mga aso. Maraming salamat po. God bless you. Bark, halika na. Kwento ng aso, saya'y dala. Sa tagumpay, it's all good. Man's best friend, understood. Wagging tails, good vibes. Kasama mo sa iyong buhay. Aso, katagumpay. Sa tagumpay, it's all good. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!